Maliban po sa mga kalamidad, isa sa mga problema ng isang bansa ay ang paghaharap sa kaguluhan. Dahil bukod sa pagkawala ng mga inosenteng buhay, malaki din po ang epekto nito sa ekonomiya, tulad na lamang ng Pilipinas na nagsisimula pa lamang na lumago. Magkano nga ba ang nagagastos ng gobyerno para resolbahin ang kaguluhan sa bansa? Alamin po natin yan sa ulat ni Ara Perez. Nito lamang nakaraang buwan, tinawag ng mga international economist ang Pilipinas bilang second fastest growing economy in the world. Ito ay bunsod ng mga ipinatutupad na reforma sa infrastruktura, kapakanang panlipunan, seguridad at pamamahala. Ngunit ang lahat ng ito ay maaari umanong mabalewala kung hindi natin makakamit ang kapayapaan sa Mindanao. Alam nyo ba na gumagastos ang pamahalaan ng 20 billion pesos taon-taon tuwing may kaguluhan? Base sa datos ng Department of Social Welfare and Development, mula 1970 hanggang 2001 ay 640 million pesos na ang nawala sa ekonomiya ng bansa, katumbas ng pinsala sa negosyo at ari-arian. Ito ay magreresulta sa pamumuhunan ng mga negosyante kung mayroon lang sanang mas mabuting seguridad sa rehiyon. Gumastos din ng 73 billion pesos para sa kagamitang pandigma ang pamahalaan noong nagkaroon ng kaguluhan laban sa Moro National Liberation Front taong 1970 hanggang 1996. Higit sa pagkalagas ng ari-arian ay ang pagkawala ng mga buhay. Umabot sa 120,000 ang namatay dahil sa pakikidigma noong 1970 hanggang 1996. Kalahati nito ay mga miyembro ng MNLF, 30% naman ay mula sa Armed Forces of the Philippines at 20% ay mga sibilyan. Malaking pinsala rin ang dulot ng kaguluhan sa kapakanan ng lipunan. Nang magkaroon ng all-out war noong 2000, 982,000 na tao ang namatay, habang ang nabigong MOA AD noong 2008 ay nagdulot ng 600,000 displacements. Dagdag pa ng DSWD, ang mga kaguluhan ay nagdudulot ng karahasan, kawalan ng katarungan at nakasisira sa kalikasan. Nagiging sagabal din ito sa pag-unlad ng bayan at pagyabong ng sarili nating pagkatao. Sabi nga nila, numbers do not lie. At sa kabila ng mga pagsubok, marami pa ring sektor, partikular na ang kalakalan, ang nais na maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Hindi lamang para sa mga Moro, ngunit higit sa lahat para sa mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.